Ang init ng panahon, ala ka, grabe. Agago tayo gising guys. Kakagising ko lang. Grabe yung init. Alas 6 pa lang ang init. Grabe na. Sakit sa akong ulo. Grabe. Tumataas na ang aking BP. Ang buko guys. Grabe yung ulo ko guys. So, naninipis na yung buhok ko sa kakaan. Sa kapanuklay kaya hindi ako nanuklay. Yung nipis. Gising ko lang di ako nanunuklay kasi kapag nanunuklay ako ubos si Jalaga siya at tanggal lahat akong buhok. Tagal-tagal. Hindi ako makapag-exercise kasi kakagising ko lang. Makakain muna ako. Kaon muna bago exercise. Kasi tumataas ang ating BP kapag hindi tayo nag-exercise. Ang ating timbang tumataas. Liit-liit kong tao pero ang timbang ko nasa 56 kilo. KL 56 ano? 50 ano pala 60 KL. Tapos hindi naman ako masyado mataba. Tiyan ko lang talaga yung malaki. Hindi na ako naglilinis ng kuko guys, tinatamad kasi ako yun, no? Kuko ko, ang kamay ko parang lalaki na yun, no? Parang lalaki na yung kamay ko kasi panay ako basa tubig. Araw-araw ako nagbabasa ng tubig. Mag-ugas ng mga dumi ba? Mag-ugas ng mga marumi. Siyempre kailangan tubig dyan, babasain. Mabasa talagang kamay, hindi maiwasan. Tapos akong paa laging basa sa tubig, lamig-lamig yung katawan ko. Para akong bangkay na, super lamig. Hindi ko feel na mainit yung katawan ko, puro lamig. Para akong naunang matay kasi lamig. Hindi pa ko naranasan niya mainit ang katawan ko, puro talaga lamig yan. Kahit ano. Dahil lagi akong nag-awak ng tubig. Lagi akong nakababad sa tubig kaya malamig lagi akong katawan. Yung tipong nanonood ka lang, pala desisyon ka, pala utos ka, kupal mo naman. Ang kupal mo talaga, nanonood ka lang, nagre-request ka pa, sino ka? Gawa ka din sarili mo. Huwag kang pala desisyon. Huwag kang pala desisyon, kaya hindi tayo close. Yung tipong hindi ka naman kaano-ano, hindi ka naman kitang kausap, tapos gulat ka na lang may ginasalita kang ano-ano, tapos pala desisyon ka. Entry, gumawa ka sarili mo. Nangialam ka talaga sa ginagawa ko sa buhay, no? Ba't ka mangialam sa buhay ko? Hindi nga ako nangialam sa buhay mo. Maloka itong mga tao to sa mundo, talagang mga balingag utok. Sino pa kaya may mga pinag-aralan? Yung mga utok na mabalingag. Ba't mga balingag yung mga utak nila? Nung taong nananahimik, nangingialaman. Ako nga, never ako nangingialam sa mga tao kapag hindi ako kinapakialaman. Kapag kinapakialaman ako, nangingialam din ako sa buhay nyo kapag ako yung naunahan nyo. Pero kung hindi nyo ako unahan, tahimik akong tao. Tutuusin lang. Mamatunaw lang yung mundo. Hindi ako magsisalita. Basta hindi ako inaano. Pero kung ako bis nga naunahan mo, hindi kita uurungan hanggat buhay ka. Kaya wag mo kong uunahan. Kasi minsan, matagal na kita napapansin eh. Pero, pag inaunahan mo ako talaga, lagot ka talaga. Kahit hindi tayo makita sa personal, sa laway ko pa lang, tablahan ka na. Kaya wag mo ko unahan ha. Kapag nanahimik yung buhay ko, wag mo ko pakialaman. Kasi, kahit malayo ka,
kahit hindi kita nakikita, kapag nakita kita sa imong salita at sa imong mga ginagawa sa FB, matatablahan ka. Kasi meron akong demon's power, para sa kapwa kong ganyan. Kasi ayaw ko sa mga taong ginaganyan ako, nagmaganti ako sa taong masasamang tao din. Pero kung wala kang inaapakan na tao, hindi naman ako bakit ako wala ka namang sa akin. Kapag ako inaunahan mo talaga. Sa salita ko pa lang, magic na. Hindi mo inaasahan, may darating sa'yo. Hindi pera ha. Panganib. Kaya wag mo kong unahan. Kaya hindi mo lang alam. Hindi mo alam. Hindi ko maulaan ang buhay ko, pero maulaan ko ang buhay mo. Kahit sino ka pa. Ganun ako. Kademons. Kapag ako naunahan. Kaya kayo, kapag nakita niyo sa akin, huwag kayo pala desisyon, hindi kayo May sana kami ambag, wala naman. Kala nyo, kapag nagbukas ako ng video, kala nyo kumikita ako. Sarili kong kausap ko, at lalo na, kung sa may gustong manunood o marinig, kung sino tinatatamaan dyan, siya na yun. Pero kung hindi ka tatamaan, ibig sabihin, wala kang kinalaman. Pero kung tinamaan ka, so alam mo sarili mo kung sino ka. Kaya wag ka muna pala desisyon ha. Kaya kung pala desisyon ka, para kang tangangan. Kit utusan niya ako, kaya ginasauran ako, hindi ko nga sumusunod. Ikaw pa kaya hindi ka sumasahod sa akin, susundin kita. Sino ka? Sino ka ba? Porket nag-open ako na video, akala nyo kumikita ako, akala nyo may pera ako sa ilalabas sa Facebook. Wala. Kaya wala kayong karapatan magpala desisyon. Wala kayong karapatan mangialam sa buhay ko kasi wala kayong ambag. Tapos, kung lalaitin mo ako at ibabash mo ako, mag-public public post ka, mag-public yung Facebook ko kung matapang ka. Hindi yung matapang-tapang ka sa Facebook, naka-lock profile ka at naka-no profile ka. Ibig sabihin, duwag ka. Sa Facebook lang, duwag ka pa rin. Paano personal ka? Sa Facebook kasi duwag ka kasi takot ka ma-stalk ang profile mo. Ano dyan. Huwag mo ikayain sarili nyo. Advice ko lang sa inyo, kahit hindi tayo kagandahan o hindi tayo perfecto, huwag tayong mahiya sa ating mga sarili kasi hindi natin kasalanan kung ano tayong pinanganak. Ang importante ang ugali. Nagpakatotoo ka. Huwag kang plastic sa Facebook. Huwag ka din maging plastic sa personal. Yun ang pinakamakasasala. Kasi lahat tayo may katapusan sa mundo. Hindi tayo manatili porkit ngayon. Meron kayo, nasa taas kayo. Pinanganak kayong ganito, perfecto sa inyong piling. May katapusan ang mundo. Hindi kayo permanente nga abang buhay kayo dito sa mundo. Tandaan nyo. Ang bata pwedeng tumanda, pero ang tumanda hindi pwede maging bata. Kaya sorte na lang yung mga bata, mahaba pang buhay nila sa mundo kasi marami pa silang kakainin na bigas at pagsubok at pagdurusa sa mundong ito. Tayo mga matatanda, kailangan magbabago ang mga ugali, hindi ang kasuotan. Ugali. Kung nangialam ka sa kapwa mo, isipin mo din kung inaano ka, doon ka na mangialam. Kung mambuli ka, siguraduhin mo din nga naka-public Facebook ka. Hindi yung naka-no profile ka at naka-lock profile ka. O, di ba? Ano tawag sa'yo? Duwag. Talawan. Kaya kasi takot ka ma-stalk. Ayun ang sikreto ng mga kadalasan sa mga taong naka-poster account. Gumagawa sila ng mga fake account para matapang-tapangan sa Facebook. Tapos issue, mga away sila, magbubuli sila. Tapos sila pala kabuli-buli din sa personal. Kabuli-buli din sila. Kaso lagi nila sila nag-upload. OMG, alam nyo kung bakit ako nagmamas. Nagmamas lang ako kasi sarili ko to alangan kayo magdesisyon. Marami naman ko nakikita sa Facebook nagmamas. Anong pakialam nyo dun? Buhay ko naman to. Ano naman pakialam nyo kung ano ginagawa ko sa buhay ko? Hindi naman kayo nagpalamon sa akin. Useless na kung kayo nagpalamon kasi tanggalin ko araw-araw. Hindi ako magmas.
Tsaka ano naman connection sa inyong buhay, di ba? Wala din. Oh my God, at least nagkapakita pa rin ako. Oh, nakita nyo naman ako, di ba? Huh? Alam ko hindi ako perfecto, pero kapakita pa rin ako sa video. Hindi ako tulad sa iba dyan, nagagawa ng Facebook, naka-lock profile at naka-no profile. At saka, naka-private pa kunwari, para hindi makita ang mga ano niya. Kasi ilig siya mang bust. Okay lang, wala naman ko pakialam kung mag-lock profile kayo or mag-private kayo. Kasi wala naman connection sa buhay ko. Pero ang tanong, huwag kayo mambubuli ng kapwa-tao. Huwag kayo maninira ng kapwa-tao. Yun ang problema sa mundo. Huwag mangialam ba. Yung inis na inis ka, tapos hindi ka inaano, anong tawag sa iyo? Parang makasalita tayo niya na words na insecure o inggit o bitter. Pero ang tanong, na ano ka? Di ba? Nainis ka sa akin tapos hindi ka naman inaano. Yun ang problema sa mga taong Pilipino, no? Kapwa Pilipino din. Kahit sarili mo nga kadugo, pwede ka nga siraan anytime eh. Kaya nga bihira akong maka-friend ng kadugo ko kasi ayaw ko ng mga tagbalita nga mainit nga demonyong ugali. Ayaw kong ganon, mga plastic at mga manduloko sa kapwa niyang kadugo. Ayaw kong ganon. Real talk yan. Kahit wala akong pinag-aralan, ayaw ko ng sinungaling. Ayaw ko ng mga scripted. Ayaw ko ng mga taong gagawa ng mga kalukuhan niya. Walang katotohanan. Dapat magpakatotoo ka kung ano ka. Hindi yung ano ka, gawa ka ng Facebook. Puro naman mga scripted. Puro naman mga pakita doon, pakita dito. Yung ginapabugal ba, ginapinagyabang ang mga ano lang, ginagawa lang sa Facebook issue ganito, ano sila. Hindi yan importante. Lalo nyo lang ginapatularan ng mga taong natatukso sa kapangyarihan dito sa lupa. Kaya sila mga mukhang pera. Kaya iniisip na puro na ng pera. Kahit may sarili silang kadugo, pamilya, hindi na nila maalala. Kasi nga pera ang hanap nila. Kilalanin ka lang kapag may kailangan. Kilalanin ka lang din kapag may pera. Kung wala ka na ibigay, maging masama ka, di ba? Ganon yon. Ang mga taong Pinoy, kahit may pinag-aralan, wala pa rin ganito. Ako wala akong pinag-aralan, pero may ganito ako. At meron ako dito. Yun ang dabi sa akin, ito ang ito. Pero hindi lahat ng ito ko makumpleto. Pero meron ako ito, matino at hindi siya nakamasama sa tao at hindi ako nagtatanim ng galit sa kapwa ko. Kapag alimbawa, galit ako ngayon, hindi yan forever. May limit yan. Pero kung masama talagang ginawa mo sa akin, walang limit yan. Tuloy-tuloy pang habang buhay ang galit ko kapag ikaw ay sinisiraan mo ako walang dahilan at ginagawaan mo ko ng kwento na walang dahilan. Yun ang the best kong hindi ko mapatawad habang buhay kahit mamatay ako. Hindi kita mapatawad. Ano yun ako? At sinisiraan mo ko sa Facebook? Yun, the best yan. Kahit wala akong kakampi, kahit wala akong pamilya, okay na sa akin yun. Importante, huwag nyo kong i-mention sa inyong mga problema. Kasi ang problema ko, hindi din na kayo nagka-problema. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang problema, di ba? Kahit sabihin natin nga, connection tayo sa dugo or sa pamilya o kamag-anak, lahat tayo may kanya-kanyang problema. Ang tanong, ang problema ko, natulungan nyo ba ang problema ko? Hindi. Tapos kayo ang magproblema. Automatic, ayo pa ang galit kapag hindi tinulungan. Ano akala nyo sa mga taong hindi nakatulong? Ibig sabihin, kapag hindi kami tumutulong, naging masamang tao na kami. Eh, wala ba dahilan kung, halimbawa, kung mayaman talaga ako, ba't hindi ako tutulong? Eh, kung pobre ako, ano gagawin ko? Kahit sabihin mo, pubuhay ako, at may malaking katawan mo, hindi ka makanap ng pera, anong gagawin ko? Ang pera, hindi naman tinatay. Yun ang point ko kasi, kapag may problema kayo, huwag kayong mangdadamay o huwag yung dahilan ang mga something na nasabihin nyo. Ay, ito siya, wala utang na loob, di tulungan kasi daklan naman ganito na. Tapos, hindi na awa sa sariling ganito. Di na need i-post yan kasi alam mo sarili mo din yan. Ikaw mismo sa personal, kasama mo. Hindi mo nga magawa ang discarding, kami pa yung malayo. Yun ang ina-point ko kasi, kapag may problema, huwag nyo isisi. Huwag mo isisi sa iba. Kasi wala yung connection ang sakit. Lahat tayo may kanya-kanyang sakit. Ang sakit natin, nibasihan din yan kung marunong ka mag-alaga sa sarili mo, kung di ka nagpabaya. Oh my God, kita ko nga nasising ko nga sarili ko. Bakit abusado ako sa kasarili ko, sa katawan ko noon nung bata pa ako hanggang ngayon. Ayun kasi may magpagbabago yan. Kung anong turing mo sa sarili mo, kung marunong ka lang mag-alaga para hindi ka magkasakit, hanggat buhay ka, alagaan mo sarili mo. Huwag kang magsige marites. Kung marites dyan, magkwento-kwento, tapos nang
na pabayaan mo sarili mo. Kapag nakasakit ka, isisi mo sa mga anak mo, sa apuan mo, kung kasisyo, ganito. Wala yan. Lahat tayo, ganyan-ganyan na, sampulog yan ha. Ganun yun. Yan ang ibig ko sabihin. Kapag nakasakit tayo, huwag tayo magsisi sa iba. Kahit sabihin mo pa, kadugo mo pa. Wala yan. Kasi nasa sarili mo yan. Kung marunong ka mag-alaga. Kung meron din nag-concern sa'yo sa tabi. Kung may katabi ka, may ka-close ka dyan. Or, ay mo na sanayan na, ano mo, na kasama mo lagi. Or, na lagi mong naturing na natulungan mo noon. Yun dapat ang mag-advise din sa'yo. Kasi nandyan sila katabi sila Ganon yan kasimple yan sa buhay ng tao. Kapag ikaw ay may sakit, kailangan alagaan ang sarili. Hindi tayo umasa sa pera. Kaya ang pera hindi yan makaligtas ng buhay ng tao. Kapag ang sakit mo, matik na yan. Kapag oras mo na yan. Kapag may sakit ka nga talagang delikado. Kasi ang pera sa ito sa mundo, hindi yan magic. Kailangan pa yan hanapin. Kung kaysa na negosyante ka at pinanganak kang mayaman, matik na. Isang salita mo, meron agad. Yun na kasimple. Pero alam mo din yan. Pero huwag ka magpuspos sa Facebook ka, ay ito siya, ito ganito sila, walang hakil, hindi na kailangan magpaawa para magtulong, ganito, kesyo, ganyan. Hindi yan kailangan, so totoo lang. Kasi ang pera, automatic lang yan kapag gusto mo talagang magtulong sa kapwa, or meron ka talaga, kung meron ka. Pero kung wala ka magawa doon. Ano gagawin mo? Magbigti. Ang dami-dami ng lahi, o sabihin natin, ang mga kamag-anak, o kasi ito, ang mga kamag-anak naman, sabihin naman, lapaki kasi buhay nila daw yan. Nasa kanila na yan, kung tutulong sila or dili. Hindi yan sila pinipilit. Ay, yung pagsisi na salita, ang pagsisi kasi iba yun. Yung pagsisi kasi ginatawag yun, yung imong kasalanan na ginawa mo, pinagsisiyan mo sa huli. Pero ang may nangyari sa'yo, tapos i-connect mo sa iba, hindi yung pagsisi ang tawag dyan. Kasi kaya nga tayo binigyan ng buhay sa mundo, tag-isa-isang katawan di ba? Tag-isa-isa utak, tag-isa-isa din ang puso, di ba? Ganun yun. Pag isisi mo na lang yan, kung sinadya siya pinatay, kung sinadya siya gindisgrasya, o sinadya siya salvage, o ganito kasyo, ganyan. Yan ang pagsisi sa uli. Yan ang sinasadya. Pero hindi mo naman sinasadya, anong connection doon? Kailangan naman tayo may sakit. Nakadepende na lang din sa pag-alaga ng sarili kung ano ka, para hindi ka magkasakit ng tuluyan. Ano lang yan? Kaya nga niisip ko kapag halimbawa makasakit ako, hindi naman ako umaasa tutulungan ako, hindi naman umaasa nga maawa kayo sa akin. Wala naman, kasi sanay na ako Noon pa nga 50-50 ako, hindi nga ako na nagtawag ng tao para tulungan ako. Sa taas ako humingi ng tulong. Kahit 50-50 ang buhay ko. Kahit may sarili nga akong kasama, hindi nga nakatulong sa akin ng natakihin ako sa sakit Sarili ko lang dinalagaan ko, kahit may lala ng kahit wala na akong makikita at na ako, hilo-hilo na ako, galalaba pa ako nagwawalis pa ako, naglilinis pa ako, kahit ako ay malapit na mabagsak, tayo pa rin ako. Kasi walang makatulong sa sarili natin, tayo lang, hindi ibang tao. Kasi minsan nauna ang nervyos kaysa isip ng tao, kaya ganun yun. Ang feeling nila kasi feeling silang victim nga, hindi sila tinutulungan. Hindi naman ang point dyan. Lahat naman tayo, may karapatan naman tumulong, pero hindi yan pinipilit. Kasi, alam mo sa sarili nyo, na walang-wala din sila. Ganun na kasimple ba? Buti na kung may trabaho, okay na, may dahilan yun. May trabaho ka. Siyempre, pwede ka manghiram sa amo mo. Maghiram ka at ng pera. Ibigay mo sa emergency ng kung anong mayroong emergency dyan. Yun. Siyempre may trabaho ka, pero wala ka trabaho. Saan ka hirap? Wala ka nga trabaho. Diba? Ganun na kasimple. Kaya ikaw, intindihin mo naman yung kapwa mong tao para alam mo naman ang sarili mo. Iban nga, alam na hirap ng buhay, nagabuka ka pa, igila ang anak na anak, tapos isisisi ang kahirapan. Oh my God, anak kayong anak, tapos pagbuntis, problema kayo, isisi yun sa kahirapan, talaga, yun ang dahilan ng mga tao yan. Kasalanan ba ng kahirapan, nagbuka ka kayo? Okay, sana kung nagbuka ka kayo, mag-control kayo, hindi kayo magburos, hindi kayo magbuntit. Gano'n na kasimple yun kung gusto nyo talaga maligtas sa sarili nyo. Kaya nga napansin nyo, aminado ako wala akong kasama na bata kasi ayaw ko maranasan ng bata ng anak ko ang maranasan ko. Kaya sinadya ko tagang wala kasi nga ginakontrol ko sarili ko. Yun ang dahilan yun. Kasi kapag namatay ako, wala akong iyakan sa lupa. Kasi wala naman iiwan na mahal ko sa buhay wala Siyempre nag-iisa ako Yun ang point ko dyan. Hindi yan malaga ka porket sabihin lang
Kailangan mo makaanak kasi tulungan kapag tanda. Hindi ako maniwala dyan. Marami ako napanood. Dinusina ang anak. Pero ang ilang inahan, magulang, nasa kalye, nangahulimos. Ano na, malapit ng, ano ba, nagatulog sa kalye ba? Dinusina ang anak yan Kahit apo wala, kahit isa wala. Walang mag-alaga. Hindi ko maniwala sa kasabihan ng ganyan. Kailangan daw ang anak para makalaga siya pagtanda. Hindi yan totoo lahat. Hindi yan lahat. Yan kung pinanganak ka tagang mayaman. Kahit nga pinanganak ka mayaman nga, meron din ako napanood na nasa abroad ng mga anak nila. Hindi nakatulong sa magulang. Ang magulang na nakatira sa ibang tao. O, di ba? Hindi ako maniniwala sa kasabihan ng ganyan. Mas gusto ko pang magsulo kapag isa. Kaya lahat naman tayo may katapusan sa mundo. Hindi tayo abang buhay na dito natitira sa kalibutan o sa lupa. May katapusan. Mas nauna pa nga ang kalendar kaysa katawan natin kasi nga meron tayong limit, meron tayong oras nga kung kailan tayo kukunin. Maaga tayo, yung madalasan marami din kabataan na nauuna kasi nga kulang sa aruga yun, kulang sa alaga ba, kulang din sa mahina ang system. Kaya ganoon minsan, hindi natin alam yung mga nauna na sa mga bata pa. Tapos yung iba na dahilan sa sakit, kaya nauna. Kasi nga, kulang sa pag-alaga sa sarili nila, sarili hindi nalagaan. Hindi natin isisi sa iba yun. Okay sana kung bata ka, isisi mo sa magulang kasi bata siya yun wala yun o isip Pero kung matanda ka na, alam mo na yung gagawin mo sa buhay mo para maligtas ka sa sakit mo. At hindi ka abusado sa katawan mo. Kailangan hindi ka abusado sa katawan mo talaga. Pero kung nabasado ka sa katawan mo, huwag mo isisi sa mga anak mo o sa pamilya mo o kisyo, ganito, kasi yan. Kasi wala yan ang connection dyan. Kasi sarili mo yan Dapat kailangan tulungan mo sarili mo din. Huwag mong idahilan ng kahirapan kasi alam mo naman yan, hindi ka pa pinanganak, hirap naman ang buhay sa mundo Hindi ka naman pinanganak na politiko, hindi ka naman pinanganak na mayor, hindi ka naman pinanganak na matapobre. Ano niya, kasimple. Kahit mahirap ka, kaya mo mabuhay sa sarili mo. Ano na kasimple yun. At saka huwag tayo, halimbawa may hirap tayo, huwag natin isisi sa mga kabataan o kasi ganito, kasi hindi sila nagtulong, kasi ganito, kasi nang may anak ka nga para makatulong sa magulang, ganito, ganyan. Hindi yan ang dahilan. Hindi yan ang dahilan sa ganyan, sa totoo lang. Ang layo, yan, nga connection niya, sabi na daw kapag may anak ka, tutulungan ang magulang habang buhay. Kaya nga tayo binigyan ng isa-isang katawan para mabuhay tayong lahat Malaya tayong mabuhay. Ganun yun. Ang hirap talaga sa mga tao i-explain Kung pinag-aralan ka man o wala, ganun pa rin talaga. Pero iba ako. Ako lang kung paki talaga nga kahit mahirap ako, hindi ko yung nakahiya yun. At saka hindi ko naman need na kung tutulungan ako o bibigyan ako, may kapalit din yun. Kung diba, bigyan ako, tutulungan ko din siya. Ganun lang ako. Kung hindi niya ako tulungan, hindi ko rin siya tulungan. Lang yun, kasimple. Kung piramin ako, pabayaran ko siya. Kung hindi ako piramin, wala akong pake. Kasi hindi siya magpiram Ano gagawin natin? Kaya, lahat tayo. Kung sino man yung yung mga puting puso kung magtulong, yun lang yun. Pero kung ano mangyayari sa iyo, kung ano sakit ka or na something na sakit mo, di ba may sisi sa iba? Kasi nga, hindi natin yan sinasadya nga makasakit ka. Kasi nga sarili mo, hindi mo tinulungan, abusado ka. Dapat hindi ka mag-abusado sa katawan natin kahit mahirap tayo. Kasi isipin mo din na ang katawan natin ay kailangan ng vitamina o nutrition at lakas. At saka kailangan natin yung energy ba para hindi tayo mahina sa ating sakit pagdating sa panahon. Kasi kayo minsan, problema ko nga inaisip ko nga kung paano may solusyon, pero ang problema nyo, hindi nyo masolusyonan, isisi nyo sa iba. Kaya porkit ka mag-anak ka, ganito. Hindi yun. Kaya nga tayo, kanya-kanyang buhay kanya-kanya tayong pinanganak, hindi tayo nakadikit. Ang bawa, isang katawan natin, nakadikit ka, yun, may karapatan ka tulungan. Pero kung hindi tayo nakadikit, bakit ka tutulungan? May kanya-kanya tayo kamay pa. Yun ang kasimple yun. Basta mahirap talaga i-explain kapag mayroong mangyayari sa kanila, isisi talaga lahat. Hindi yan dapat. Kung tutulong ka, tutulong. Ayun na yun. Hindi yung isisi mo. Malay mo ba kung ano nangyayari sa buhay nila at nangyayari sa katawan nila, kaya hindi naman tayo magic ang Diyos. Ang Diyos naman ang nagbigay ng ginawa sa atin, hindi naman kapwa-tao. Yung sa atin lang yan, kung kusa lang matutulong kung meron, pero kung wala, ano gagawin natin?
Yun nakasimple yun. Hanap din kayo diskarte kapag kung anong wala dyan. Hindi yung isisi nyo sa iba. Porket siya ganito kamag-anak, siya ito kadugo. Huwag ganon. Kaya ang dito sa mundo, ang pera hindi tinatae, hinahanap yan. Kus, yun lang yung magtrabaho ka, may pera ka talaga kapag may trabaho ka. Yung may trabaho nga, hindi ka nakatulong sa'yo kung may trabaho na yan, ha? Paano nang walang trabaho? Yun ang dapat sisihin, yung mga taong may trabaho na ayaw pa rin tumulong, yun talaga, naggano sila, mga tawag na, mga walang puso, ang tawag dyan. Mayroon trabaho, pero hindi naghanap ng paraan na makatulong at maghahanap ng idea, kasi nga, wala silang awa, wala silang diskarte ba, at saka iniisip nila, sarili lang nila. Yun. Pero yung taong tumutulong, tapos gagawan mo ng kwento, tapos ganito, kasi ganyan, unfair naman yun. Tumutulong ka na ga, maging masama ka pa. Tapos ilabas pa na nga wala. Baka magulat ka balang araw. Kaya wag kang magtraidor at wag kang manluloko sa kapwa mo. Kung gusto mo mabuhay. Kung gusto mo mabuhay ang sarili mo. Kasi minsan ang karma di yan kusa dumadating agad eh. Kapag hindi ka pa natuto sa imong mga mali at sa imong ginagawa sa kapwa mo. Magpakatotoo ka. Huwag kang plastic. Palabas mo sa sarili mo kapag ikaw na. Huwag ganun. Kasi kita ka yan sa taas kung nagawa mo sa lupa. Kahit hindi ka nagsasalita, alam na yan nila yan. Alam na niya yan. Kaya huwag kang manloko sa kapwa kapag ganyan. Isyo, dinadamay-damay mo na yung taong hindi naman dapat ikadamay at hindi naman dapat nakakonek doon. Dapat yung inaano nyo, yung ginausgahan nyo, yung hindi talaga nagtutulong kahit isa ba. Alam mo, kailangan mo yung tulong, hindi sila natutulong kahit may trabaho silang personal. Yun ang pinakamatigas. Dapat sila ang sisihin talaga yan. Hindi yung mga taong walang trabaho, sisihin nyo. Oh my God. Mabuti kung alam nyo ang buong kwento ng buhay ng isang tao, ba't na sila na ganyan. Kaya kapag naggumawa ka ng kwento, yung may ebidensya ka ba, yung kwento ka talaga na na mayroon talaga patunay nga hindi ka tumutulong. Di yung tumutulong ka na maging masama ka pa, tapos kwento ka pa, ang ila pag-akalaw hindi ka tumutulong, ipalabas lang hindi ka tumutulong, pero tumutulong ka naman. Di ba? Ganyan ang tao eh, kasi nga hindi nagsasabi ng totoo. Kaya kadalasan talaga hindi natatakot talaga yung tao sa karma eh, sa pagsisinungaling. Kaya minsan kadalasan mo talaga makikita yung mga masasamang ugali na sa kapwa mo talaga kadugo, hindi sa ibang tao. Sa ibang tao, marinig mo lang mga mabubuli, manlalait, mga pangusga. Pero sa kadugo mo, puro sisi. Sisi doon, sisi dito. Hindi na dapat isalita sisi. Kasi kung matutulong at tulong, hindi yung sisi-sisi ng words na yung nasisi, hindi yan pagsisiyan. Kasi lahat tayo, hindi natin alam kung nakasakit tayo. Ang sakit kasi hindi yan yung pinagsisiyan ng ibang tao, sarili mo. Kasi hindi mo nga nilalagaan, abusado ka. Kung hindi ka abusado sarili mo, hindi ka mapahamak. Yun lang yung kasimple. Susundin ang patakaran ba? Kung anong gagawin sa sakit mong anong lunas. Yun lang yung kasimple yun eh. Huwag iasa sa pera. Kaya hindi lahat na bagay, pera ang makaligtas sa tao. Hindi. Kahit anong karaming pera mo, kung ang sakit mo ay hindi nasolusyonan sa pera, hindi ka ligtas dyan. Kailangan i-provide mo sarili mo kung anong bawal, huwag kainin, kung anong lunas, yun ang gagawin. Yun lang yun. Hindi ka na kailangan turuan pa kasi alam nyo naman, meron ka namang connection dyan, may kapitbahay ka o something, may kasama ka lang kadugo mo, tulungan ka, i-advisean, hindi mo alam ang gagawin. Yun ang kasimple. Yun ang simple ang gagawin nyo kapag meron kayong pamilya nga nakasakit ganyan. Yun lang gagawin nyo, turuan nyo kung anong inumin, turuan nyo kung anong lunas. Huwag kayo umasa nga, emergency, punta agad ospital. Yes, yun, mayroon naman ganyan. Huwag yung gidailan yan kasi ayun ang natawag na nasa huli ang pagsisi. Yun ang tawag doon. Kasi nung hindi ka pa nagkasakit, hindi mo ginalagaan sarili mo, abusado ka. Kapag nakasakit ka na, hindi mo nasahan, tinitiis mo. Yun ang pagsisi, tinatawag. Pero hindi mo isisi sa iba kasi ang iba wala yung connection sa sakit mo. Wala yan sila kinalaman. Kasi nga, katawan mo yan eh. Kung katawan mo, marunong, nakasakit na yan, kailangan, disiplinahin mo ang imo sarili kasi ang mga sakit kasi nakukuha din yan sa pagkain. Nakukuha din yan sa abusado, sa pinagagawa mo
sa buhay mo. Halimbawa, alam mo may sakit ka, ginagawa mo itong alam mo namang bawal, o yan talagang nakasakit. Kaya alam mo naman talaga yung hindi lahat ng pagkain ay nakapalusog sa tao, nakapasigla sa tao, hindi yun. Ang lasa ng pagkain natin, meron din yan dahilan, yan din nakukuha sa pagkain ng ating sakit, sa totoo lang. Kaya nga ako na-realize, ko din yan, experience ko din yan sa pagkain ko nakuha ang sakit Lalo na kung mahilig ka din sa pancit canton, araw-araw, delikado yan, sira kidney mo yan, mahilig ka sa noodles, araw-araw, yun, na-UTI yan, makukuha mo dyan. Hindi nga, cancer. Ganun yun, kahit pilig ka sa dilatang, hindi niluluto, diretso lang kain. Tapos, araw-araw mo ginakain, yun, nakakanser yan. Makailig kang kumain ng mga iyaw-iyaw, limbawa, ginaanluto sa uling, ng mga barbecue, mga ganyan, nakakanser din yan. Diyan mo makakain, may hilig ka sa matamis, araw-araw, madalas ka kumakain ng mga masasarap na mga matatamis or mga oil, diyan mo din makukuha ang mga cancer. Yung connection yan sa sakit yan. Hindi nyo ba alam yan? Lalo na kung halimbawa, meron kang diabetes, meron kang high blood, meron kang anemic, meron kang diyan mo makikita ang mga pagkain yung nakatugma sa sakit mo. Kapag list na nakagawa mo yan nga bawal, sigurado atakihin ka. Magulat ka na lang. Yun nakasimple yun. Yan ang sakit ng tao. Halimbawa ako, meron ako sakit nagsisinga ako sarili ko, abusado ako High blood ako kasi malakas ako kumain ng kanin, malakas ako kumain ng maalat, hilig ako kumakain ng tuyo nga may ginagisa sa kamatis na may mantika, malakas ako kumain sa kaldero, minsan kanin maubos ko. Ako yun, nagsisi ako sarili ko kasi nga bakit ako ginawa yun. Kasi nga, masubrahan ka dyan sa pagkain, din makukuha ang sakit. Maniwala kayo sa hindi, kahit kayo, lalo kung may diabetic ka, may arthritis ka, makain ka ng matamis, yun ba, mga ice cream, mga chocolate, matik na yun. Atakihin ka talaga. Yan ang ikamatay mo, kahit hindi naman nakamatay. Kaya yun talaga yun. Halimbawa, anemic ka, kulang ka sa dugo. Wag mong gagawin, iinom ng kape. The best ang kape ngayon sa buong mundo. Kaysa unang panahon. Wag mo kasi i-compare nga porket mahilig na ka ng adik ka sa kape noong bata ka pa or nasanayan mo na, akala mo ligtas ka, hindi. Inisingil ka sa katapusan yan, may katapusan yan. Ang imo katawan, meron niya expired or meron niya ng yung naubawasan ng nutrition mo ba, yung system mo. Kasi nga, na-addict ka na sa kape. Please nga, na-addict ka na sa kape, diyan mo na ma-realize nga ikaw, meron ka na naramdaman, patuloy ka pa rin umiinom. Yun ang point ko, kapag nag-iinom ka nga meron karamdaman, parang sarili mo lang din pinarusahan mo yan. Kailangan itigil mo. Itigilan mo habang kaya mo pa. Kasi hindi naman tayo mamatay kung walang kape, di ba? Hindi na tayo mamatay nga kainin natin ng bawal, di ba? Tubig lang, kanin lang, ulam lang, sapat na. Bubuhay ka na sa mundo. At konting pahinga, at konting diskarte, konti. Yan lang yan. Pero kung abusado ka sa katawan mo, inom ka doon, inom ka dito, isisi sa iba kapag ito ay hindi natulungan at hindi nagagapan, hindi yan kasalanan ng iba. Kasi nga lahat tayo may kanya-kanyang buhay. Siyempre kailangan din namin ng buhay, kailangan din nila yung pira nga sa pamilya nila, sa pambayad nila, sa pagkain nila, pang budget nila, kailangan din nila yun. Hindi yan porket nga di ka tumutulong, akala mo masamang tao ka na, hindi yun. Hindi, wag mo idailan ng ganyan. Tapos ipagawa mo sa iba, i-post mo sa Facebook para alam ng mga ibang tao, pamilya, kamag-anak, kung siya ganito, alam niya, wala siya ganito, hindi na tumulong, wala talaga naawa, ganito, isipin ng mga iba mga marites, mali kayo, mali, yan ang iniisip nyo. Na totoo lang, hindi yan dahilan. Kasi abang mahaga pa kasi, lahat tayo may kanya-kanyang ng buhay. Kaya tayo may kamatayan Abang buhay pa, tigilan ang bisyo, tigilan ang mga bawal. Focus sa sarili. Kung ano ang naramdaman mo, yun ka mapupokus. Kung anong lunas, anong gamot. Huwag mo hintayin nga mag 50-50 na or maglala na. Kaya wala ka nang magawa dyan. Huwag mo isisi din sa iba kapag hindi ka ganito, ganyan. Yun ang point ko kasi yan lagi ang maririnig ko, makikita ko sa Facebook kahit kanino, kahit sino. Papost po sa Facebook, ito kasi ganito, hindi na ganito, hindi na tulungan. Pero yan ang pinakapangit talaga pakinggan at matingnan. Kasi wala namang connection ang sakit sa tao, ba't isisi sa iba? Ang tulong ay tulong. Hindi na yan kailangan isisi kung ano nangyayari. Ganun lang yan
Hindi yung dahilan mo, kaya si Kisyo ganito, kasi ganyan, hindi siya nagano, wala siyang awa, wala daw ganito, Kisyo ganyan. Hindi yun, nasa tao na yun, kung magdiskarte siya, kung gusto niya tumulong, yun na yun. Huwag mo na wag din sabihin na sisihin siya, Kisyo ganito, ano nangyari sa kanya, siya tong dahilan. Hindi mo isisi yan, may ko talaga kung sinadya yung pinatay yun. Ano lang kasimple yun. Yan ang makikita ko sa daglasan sa mga Facebook nagpo-post na ganyan. Merong namamatay. Tapos isisi sa kamag-anak, isisi sa iba. Kasi ganito, di daw ganito, di daw tumulong. Ganito. Mali yan. Okay sana kung pinatayin sinadya yan. Kasi sisihin talaga siya. Buti na ko siya ang suspect. Kaya yun, sisihin talaga siya. Pero kung hindi ka naman suspect, anong connection doon? Anong kinalaman doon? Nabubuhay naman tayo yung ginawa sa mundong malaya. Ba't ka naman sisi ng iba? E alam mo naman, pobre din siya. Ano, itutulong ka? Pobre nga. Pero hindi lahat na oras na pobre ka. Pero siyempre may time din yung araw na magita din diskarte para makatulong din. Ano na kasimple yun. Kung wala ka taga itulong, ate, nasa sayo na yan. Kung may tutulong ka, hindi maghintay. Yan na kasimple. Pero ang pag nangyari sa buhay mo, huwag mo isisi sa iba. Hindi na nila problema yun. Kasi ang problema, nasa katawan mo, hindi yan connection sa iba. Nasa abusado mo na yung sarili mo. Nababayaan mo abang ikaw ay malakas pa. Nabusado ka. Kaya yun ang sinasabi ko, ang sakit hindi yan tinitiis, ginagawaan ng paraan yan habang buhay ka pa. Kapag nahina ng buto natin, ang katawan natin buto, matanda na tayo, doon mo na ma-realize ang sakit nasa huli na pagsisi. Yun ang natawag. Kasi nga, napabayaan mo sarili mo. Puro ka bisyo doon, bisyo dito. Kailangan ng bisyo mo, titigilan mo din. Kasi kapag sige ka alak araw-araw, meron kang anak, meron kang asawa, kailangan na-focus ka sa anak mo, sa asawa mo. Ang bisyo, iwasan mo. Halimbawa, nagka-problema ka sa budget ng pamilya mo, tapos nagtatagay ka, nag-inom ka, tapos bungga-bungga pa mga di alam niyo ang hirap ng buhay sa panahon ngayon. Alam niyo yan, sa sarili niyo, alam niyo na hirap ang buhay, ba't kayo naglalaklak ng arak araw-araw? Anong alata bang na naghihirap-hirap kayo? Nakita nyo, nag-inuman kayo ng alak, tapos masisi mo na lang, wala kayong ganito, wala kayong ganyan, pero sa pagdating ng alak meron. Kaloka, di ba? Ganyan ang mga tao, no? Tapos sisihin ang kahirapan, pero may sa alak meron agad. Yan ang mga utak ng mga tao, hindi maintindihan eh. Sarili nilang gawa, isisi sa iba. Sarili nilang gawa, isisi sa kahirapan. Aba, nasa inyo na yun. Ugali, kapag ganyan na taga-ugali nyo. Kayo lang talaga ang kawawa. Kasi hindi nyo gawain yan eh.